So, ano tong elasticity of substitution? So, alam na natin yung marginal rate of substitution. So, ano tong elasticity of substitution? Ito yung extent na kung saan yung isang input pwede mag-substitute. So, ratio to ng 2 inputs, ratio ng dalawang inputs over percentage change in ratio of 2 inputs over changes in their prices. So, factor din dito yung percentage change ng kanilang prices. So, yun lang yun. Pinapakita kung hanggang saan sila pwede mag-substitute yung isang good o yung isang produkto. So, again, papasok din to dun sa dudugtungan natin yung natutunan natin sa marginal rate of substitution. Hanggang saan o hanggang kailan pwede mag-substitute yung ginagamit mo o hanggang kailan mo siya pwedeng gamitin dahil mas mura siya compare dun sa ibang product na mas mahal. So yun yung importanteng dapat tinatandaan. Siguro isa to sa mga topic na rarely sinasama kasi hindi naman to importante. Mas importante yung marginal rate of substitution. Mas importante yun. So sa college, hindi na masyadong sinasama yan. Sa graduate school siguro lalo na, o kung ikaw ay economics major, siguro ito, pag-aaralan mo. Diba? Pero kung ang course mo hindi naman economics at hindi naman masters yan o doctorate yan, siguro hindi mo pag-aaralan. Ito yung mga siguro pag nasa industry ka, ito yung mga bagay na i-discuss sa mga meetings o na-discuss sa colloquially o yung sa informal na usapan ng magkakatrabaho ng boss at saka ng empleyado kapag hindi na office hours. So, isa siguro to sa mga napag-uusapan nila, lalo na kung ikaw kung isa sa mga kausap mo may posisyon sa kumpanya. So, yun. Buti nalaman natin yun. So, yun lang po.